Pwede pa rin naman pong subukan ng kanyang abogado na siya ay hinga ng bail dahil yung pong bail is a matter of right eh. At yan po ay nadi-deny lamang when pagka in the case of a capital offense at saka the evidence of guilt is strong. Dito po sa usapang when the evidence of guilt is strong, doon po sila kakatig dito sa paghingi ng bail sa kasong ito. Kahit po sinasabi sa batas na it is non-bailable, pero sabi ko nga po, bail is a matter of right and lalo na po kung mahina ang ebidensya. At sa tingin ko po, dito sa kasong ito kay Senator Marcoleta, mahina ang ebidensya nila. Mahina ang kaso. Makakasama natin ang pinuno ng United People's Initiative, si retired Brigadier General Attorney Virgilio Garcia. Attorney, magandang gabi, Admar po. Magandang gabi, Admar. Magandang gabi sa iyo mga taga-subaybay ng inyong programa dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Opo, naisampa na po ang kaso. Otomatiko ba ito once na galing po sa Ombudsman at maihahain na sa Sandigan Bayan? Ay agad na maglalabas na anytime soon ng warrant of arrest, or pwede pa ito maharang o ma-question ng kampo ni Marcoleta? Maglalabas na po ng warrant of arrest ang korte at magkatapos po merong gagawin yung kanyang abogado para siya ay mabigyan ng ito po kasing kahit na non-bailable itong plunder, pwede pa rin naman pong subukan ng kanyang abogado na siya ay hinga ng bail dahil yung pong bail is a matter of right eh. At yan po ay nadi-deny lamang when pagka in the case of a capital offense at saka the evidence of guilt is strong. Dito po sa usapang when the evidence of guilt is strong, doon po sila kakatig dito sa paghingi ng bail sa kasong ito. Kahit po sinasabi sa batas na it is non-bailable, pero sabi ko nga po, bail is a matter of right and lalo na po kung mahina ang ebidensya. At sa tingin ko po, dito sa kasong ito kay Senator Marcoleta, mahina ang ebidensya nila. Mahina ang kaso. Opo. Pagpalagay po natin, sir, sakali man po na umusad talaga at maglabas po ng warrant of arrest, mga ilang buwan o aabot ba nito ng taon bago po ang pagresolba? Kasi alam natin ang darating na po sa darating na po na Lunes ang pag-uumpisa ng impeachment trial. Marami talaga ang manghihinayang considering isa si Senador Marcoleta sa mga maraming bumibilib sa estilo ng kanyang pag-iimbestiga, pagtatanong, lalo na sa mga usaping legal attorney. Totoong na magiging kawalan yan sa ating lahat. Kasi yung diskusyon sa impeachment trial, part ng natin yan nagiging part ng ating jurisprudence, nagiging part ng ating kaalaman na dapat sana ay maging benepisyo ng mga darating na Pilipino na itong bagay na ito ay makapagpayaman sa ating pag-iisip, sa ating mga galaw. Kaya lang po, maaari nga na dahil sa kanilang pangamba, si Senator Marcoleta magaling na abogado at magaling mga tuwiran, gusto nilang kumbaga busalan na agad ang kanyang bibig. Maaari pong magtagal, maaari pong hindi magtagal dahil ito naman po ay kailangan bigyan ng prioridad ng ating hukuman dahil si Senator Marcoleta ay hindi po isang ordinaryong taong akusado. Siya po ay isang senador at sa ngayon po ay may mahalagang katungkulang ginagampanan ng Senado. Ito po ay first impression, ngayon lamang po ito nangyari at maaaring ma-enrich ang ating jurisprudence dito sa pangyayaring ito. Maaari pong bilisan nila ang kanilang pagdinig at sila ay magdesisyon agad whether or not to grant him temporary liberty even during the hearing of the impeachment trial lamang. Opo, marami sa ating mga mapanuring mga kababayan talagang iginigiit na merong selective justice lalo na sa mga pangyayaring ito, pero tinatanggi ito ng gobyerno. Pero ang napansin nila, yung
bakit nila nabanggit na merong selective justice? Kasi yung sinasabing hinog na noong paglipat ng ibang partido, ibang faction, biglang naging hilaw yung kaso, no? Pero itong hindi hinog, kumbaga hinog sa pilit kasi kinalboro, yun ang talagang umusad po. Ito po sa issue po ni Senador Marcoleta kumpara doon kay Senador Joel Villanueva na naalala ko noon ay talagang ipinagmalaki pa ng ombudsman within 2 weeks. Pero last May pa yun na nabanggit. Pero ngayon biglang galing sa pagkahinog, parang nawala ang pagkahinog, attorney. Kumbaga sa bomba nagmintis. Ganito yun maliwanag na maliwanag yung selective justice. Hindi maikakaila yun dahil kung ikukumpara mo, ako ihahambing ko yung kaso ni Senator Marcoleta sa kaso ni Senator Jude Escudero. Yung kay Senator Jude Escudero Cheese. at yung sa kanya parehas merong campaign donation. Cheese Escudero po. Yung nag-donate kay Senator Jude Escudero, Attorney, kontratista. sino pong Jude? Ang tawag ko kasi kay Cheese, Jude kasi Jude. ayaw daw niya ng Judas. Di sabi ko, hey Jude. Hey, Jude. Okay po, tuloy po. Tuloy, attorney. So, itong kay Senator Escudero, ang nag-donate sa kanya ng campaign fund, kontratista. Okay. Itong nag-donate, assuming this is true, assuming hindi ko ina-assume na it is true. I am not assuming na meron talagang 30 million na ibinigay si ex-Congressman Mike Defensor. Ay ina-assume lang natin na nagbigay nga siya ng 30 million. Si Mike Defensor hindi kontratista. Si Mike Defensor does not have any business with the government and does not have any business transaction with Congressman Marcoleta, then Congressman Marcoleta, who just happens to be a friend who he wants to help. Itong dalawang ito, maiko-contrast mo. Inuna nila yung kay Senator Marcoleta, yung kay Senator Jude Escudero, nung lumipat, hindi na nila itinuloy. So kung selective justice ang pag-uusapan natin, maliwanag na merong selective justice dito sa pamahalaan na ito. Opo. And sumatotal, pag papakialaman na naman yung threshold para ma-convict ang isang impeachable official, ito talaga'y sukdulan na ba, attorney? Alam nyo yung threshold, wala akong pangamba doon, hindi nila pwedeng pakialaman yun Hindi sila isasalba ng Abilino versus Cuenco sa kanilang pangangatwiran dahil sa Abilino versus Cuenco, isa lang ang desisyon doon na napakalinaw. Doon sa main case at doon sa motion for reconsideration, yung selection ng Senate President is a political question, period. All the others are mere discussion, expression of opinion ng mga justices na kasama doon sa nag-usap, nagbotohan doon sa kaso na yon. But it did not form part of the decision of the court. Isa lang po ang decision doon. It is a political question na hindi nila pwedeng pakialaman. Ipinaliwanag lang po ng Korte Suprema doon sa Abilino versus Cuenco na ang quorum talaga is 13. No? Expression lamang ng isang justice, yung ikaw ay abroad and you cannot be reached, yung isa ay may sakit therefore hindi makakaboto kaya binaba sa 22. But then again, that was not sustained by the court. Hindi yun na-sustain, hindi yun kasama sa naging parte ng desisyon ng Korte Suprema. No, those are, ang tawag namin doon, obiter. Hindi siya parte ng desisyon na nabanggit lamang. They mentioned in passing, but it does not hold water at all. So, hindi pwedeng galawin yung 24. Maliwanag po yan. Kahit na sabihin natin, kasi ang wording ng 1935 Constitution, ganito, at ang wording ay ng 1987, meron ng all. They both mean the same actually when you read it and you examine it.
they both mean the same. Yung all sa 1987 is actually a surplusage because hindi mo kailangan ilagay yung all. Kaya lamang, dun sa matter of style, sinabi nila, it's better to be clear. So, in-specify nila yung all. But there is no distinction between the provision of the 1935 Constitution and the 1987 Constitution. It's just a matter of style. So, they cannot touch the denominator. 24 at 24 yan because there is no vacancy in the Senate. There can only be vacancy in the Senate if a senator dies, if a senator resigns, if a senator is expelled by two-thirds vote. Yun lamang po para magkaroon ng vacancy para maging 23 o 22 as the case may be. Pero hanggat wala yung pangyayari na yon, 24 po ang denominator. And the quorum will be 12 plus 1 is 13. Ngayon, ang isa pong hindi nila nakukonsidera doon sa kanilang gustong gawin, actually suicide yan eh. Pag binaba mo yung denominator, therefore bababa ang quorum, bababa din yung number of votes to acquit. Huwag nilang kakalimutan na pagkatapos ng presentation ng prosecution ng kanilang evidence, may karapatan ang depensa na mag-file ng demurrer of evidence. Motion to dismiss po yun. On the ground that the prosecution failed to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. And they need less vote to acquit the accused. Yun. So, hindi po ako worried doon sa pagbaba ng denominator dahil hindi po sustain yun. Ngayon, kung ibababa nila, di sige, maganda rin po dahil then we have a ground to elevate the case to the Supreme Court, in which case that whatever decision they will come out with, hindi po yan magiging enforceable right away. Opo. We will wait for the decision of the Supreme Court for it to become final. Opo. Dito naman po sa posibilidad na umabot ng hanggang susunod na taon ang trial. Sa tingin nyo, okay pa ba ito? Alam nyo po, baka malagay sa alanganin din yung paghimay natin sa budget for, tinatawag nila nga na election budget. Kasi mag-uumpisa na yan during last part ng taon for 2027 at sinasabi na ang impeachment lalagpas baka hanggang January, February ng 2027. Alam mo itong lahat ng nangyayaring event ngayon is a very clear manifestation of their fear. Wala na silang ang focus na lamang nila is getting rid of the Vice President. They just want to eliminate the Vice President because pag si Vice President umabot sa 2028, siguradong sigurado. Ay nako, yung gagawin nila ngayon dito sa trial na to sa plunder, okay ako dito eh. Kasi yung gagawin nila dito, gagawin natin sa napakarami sa kanila. Dahil sila ang nagsimula nito, sila ang nag-set ng president na ganito. Pagdating ng turn nila, then we will apply the same to them. Kasi, plunder. Di sige, gusto nyo ng ganyang usapan, ganyang klaseng pag-maniobra ng plunder, di sige, mag-set kayo ng president. And then we will do the same when your turn comes. Mas marami kayo. Opo. Kaya okay ako dyan. Because si Senator Marcoleta hindi yan papasok sa plunder. Maniwala ka sa akin. Opo. Dito naman po sa huling topic lang po, Attorney, dahil doon sa 18 sa tinaguriang Brave 18, 8 po doon, 8 sa mga salaysay, ay ginamit ng ombudsman laban dito kay Speaker Romualdez. So ibig sabihin, nakikita nilang credible talaga. Bakit kaya hindi rin umaakma yung Senado ngayon para muling imbestigan once and for all at imbitahan yung mga sinasabing may nalalaman, lalo na yung may dagdag pa, yung Valiant, may Fearless 14, Valiant 7 pa, na mga dating sundalo po na naging kawani ni Congressman Zaldico. Ayun nga yung ano ba yung sinasabi nila na merong tinitignan at merong tinititigan. Hirap na hirap sila doon sa mga kaalyado nila na isa lang dahil
Pagka merong, kasi yung kanilang tightness is only as strong as the weakest link. May isa lamang bumigay dyan, kaya ayaw nilang pabalikin si Saldi because Saldi was and is that link already na pwedeng maglabas ng lahat ng nalalaman niya. And actually, kung talagang naghahanap ka ng state witness, si Saldi lang ang pwede. Pwede rin si Speaker Romualdez, pero patunayan niya muna that he is not the most guilty para siya ay magamit na state witness. So, yun ang problema ng present administration ngayon. Sabi mo nga kanina, selective justice. Talagang namimili lamang sila ng kanilang pupuntiryahin. Kasi kung hindi sila namimili, marami na dapat nakasala ngayon. Yung mga pinapangalanan ng mga whistleblower, dapat yun ang mga tinatawag. Opo. Siguro, panghuli na lang, General, mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Alam mo, gusto kong pag-usapan natin yung plunder ni Senator Marcoleta eh. Sige po, ano pang may dadagdag niyo po doon na attorney? Marami. Ganito yun. Una muna, pag-usapan natin for proper perspective, yung definition ng plunder. No? Yung plunder kasi is any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives, affinity by consanguinity, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, etc., amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth. Okay? Through a combination or series of overt or criminal acts as defined in Section 1D nung batas. Yung Section 1D napakadami, no? So para sinabi mong ikaw para makakumit ka ng plunder, kailangan meron kang series, inulit-ulit na pangyayari o kaya a combination of meron mga six instances dito that the acquisition of the ill-gotten wealth was through misappropriation, conversion, misuse, malversation of public funds, or range of public treasury by receiving directly or indirectly any commission, gift. Actually, nakasenter sila dito sa gift doon sa kaso ni Senator Marcoleta. Share, percentage, kickbacks. So there are other illegal or fraudulent conveyance or disposition of assets by obtaining, receiving, accepting directly or indirectly any shares of stock or equity, by establishing agricultural, industrial, commercial monopolies, or by taking undue advantage of official position, authority, relationship, connection to influence to unjustly enrich himself or themselves at the expense and to the damage and prejudice of the Filipino people and the Republic of the Philippines. So, pag sinabi mong kombinasyon ng anim or series, inulit-ulit mo. Yung kay Senator Marcoleta, ang sinasabi ko kanina, assuming the 30 million is real, kailangan pa nilang i-prove na mayroong ulit-ulit kasi doon sila nag-concentrate. Ang concentration ng demanda nila, in my opinion, is concentrated on the gift, yung ibinigay na campaign fund ni ex-Congressman Marcoleta. Ex-Congressman Defensor. Opo. Okay. This is assuming that it was truly given and it truly exists. Kasi kaya ko silang sabing I assume na yan ay totoo, kasi kaya ko naniniwalang hindi yan totoo Kasi unang-unang wala yan sa salin ni Congressman Marcoleta. Pangalawang wala yan sa sose ni Congressman Marcoleta. So that fact cannot be established. Kung sinasabi nila, ay nag-confess ka, kailan siya nag-confess? Doon sa interview. Kung sinabi niya, kaming dalawa nang iinis lang, tinitingnan lang namin kung saan papunta ang mga investigasyon nila para maipakita lalo sa taong bayan kung anong klaseng pamahalaan, anong klaseng ombudsman meron tayo. Opo. So, then again, ang sinasabi ko, kaya makakalusot siya. Wala itong plunder case ni Senator Marcoleta is because in all criminal proceedings, parang criminal proceedings na rin ito you have to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. Kailangan mo mag-present ng evidence. Doon sa hearing sa bail, they have to present evidence that the 30 million exists.
If they cannot produce evidence that the 30 million exists, edi assume natin na yung dalawa lamang totoong binigay. Edi 45 million lang yun. 75 kasi yung total. Edi wala pa rin plunder. See, so, ang tingin ko, kung bibilisan lamang nila, pwedeng umabot si Senator Marcoleta. So, yung kaya gusto ko lamang pag-usapan, kasi kanina meron akong post, sinabi ko, walang plunder. Tapos kinumpara ko yung kaso ni Senator Marcoleta kay Senator Escudero. Yung kay Senator Escudero, problema niya na yun. Pero ang sinasabi ko, yung kay Senator Marcoleta, mahirap Assuming na totoo yung 30 million, kailangan pa rin nilang ipakita na mayroong combination or series of criminal acts committed dito sa anim. Or inulit-ulit nila yung isang number. They still have to show that. But first and foremost, they have to prove that the 30 million that was allegedly given is real. Opo, tsaka pag may nagbigay, dapat may kaukulang kapalit para ma-qualify din doon, General. That's correct. Yun yung kaya nga sinasabi ko, naka-concentrate sila sa gift. Okay, yung gift kailangan konektado doon sa merong pecuniary benefit. Napala, May benefit, kung may may napala kapalit. ba, opo. Oo. Anong kapalit? Hindi naman siya kontratista. Yung maliwanag na pwede mo ma-establish na may pecuniary benefit, yung kontratistang nag-donate kay Jude, kay Escudero, kay Senator Escudero. Pero kay Senator Marcoleta, na assuming na totoong nagbigay ng 30 million si ex-congressman Defensor, patunayan nila na mayroong Pero yung kagaya attorney kay Marcos Jr. na yung mga benefactor niya nag-donate nasa mga posisyon ngayon. Hindi ba pasok 'yon? Pasok na pasok. Yan ang maliwanag ng mga pasok na pasok. Kaya nga sinasabi ko, maganda tong ginagawa nila. Because we can do the same to them when their turn comes. Yung mga major contributor, yung isa SAP, yung isa di ba? Magaganda mga posisyon See? So because sila yung nagbigay ng campaign donation. Bakit sila pwedeng tumanggap, hindi sila kinakasuhan? Bakit hindi pinapile ng impeachment on that ground? See, so ito yung mga bagay-bagay na kaya sinasabi ko, maraming congressman, maraming senador harap sa ombudsman sa susunod na kabanata ng ating politika. Opo. Attorney General, dagang salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pag-imbita sa akin. Magandang gabi po at magandang araw sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat si Attorney Virgilio Garcia ng United People's Initiative po, mga kapartner.